Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan sa kung paano natin paghahandaan ang ating pagkakasakit at pagtanda para hindi naman tayo maghirap sa ating buhay. Para ba saan at ano ang pag-iipunan mo? Para ito sa sickness at pension insurance mo. Magsimula ka na mag-apply nito sa SSS kung nasa pribado ka nagtatrabaho o kung ikaw naman ay self-employed o sarili mo ang boss mo. Kung sa gobyerno ka naman nagtatrabaho, mag-a-apply ka sa GSIS. Kada buwan, sikapin mo na makapagbayad ng kontribusyon. Ito ay ipon mo. Isipin mo na ito ay iniipon mo para sa iyong kinabukasan at dapat ay unahin mo ito dahil itong gagarantiya na kaya mong buhayin ang sarili mo sa panahon na wala ka na masyadong lakas para magtrabaho pa. Mag-apply ka din sa PhilHealth. Ito ay makatutulong sa panahon ng iyong pagkakasakit. Masasandigan mo ito kahit limitado ang tulong na matatanggap mo. Sapat na ba ito? Paano kung kulang? Kulang talaga yan. Kasi, maski nga sa gobyernong ospital o pagamutan, minsan yung mga gamot, pamasahe at laboratory, blood supply at iba pa ay hindi nila sinasagot. Kaya, aalamin natin kung saan tayo makakakuha ng libreng tulong sa panahon ng ating pagkakasakit. Madaming nagbibigay ng tulong mula sa gobyerno, sa mga pilantropo o non-government organizations, private charities and associations. Alamin kung sino-sino at kung saan sila matatagpuan. Kaya habang wala ka pang sakit, pag-aaralan mo na kung anong mga grupo ang mga ito na tumutulong sa mga mamamayang nangangailangan. Kasi kung ikaw lahat ang magbabayad ng hindi sakop ng SSS o ng GSIS at PhilHealth, syempre, stress ang katawan at ang budget mo, di ba? Kaya diskarte mga kaibigan. Mahirap mangutang at baka wala pang magpautang sa'yo sa hirap ng buhay ngayon. At kung may mauutangan ka nga at may interest pa, lalo lamang maghihirap ang iyong buhay. Mas maganda kasi na habang bata ka pa, ay miyembro ka na ng SSS o ng GSIS at PhilHealth. Kasi kahit paano may proteksyon na ang pagkakasakit at ang pagtanda mo. Tandaan natin mga kaibigan, kapag tayo ay nagkasakit o dahil sa katandaan ay hirap na tayong magtrabaho, mahirap mamalimos ng awa sa kapwa. Hindi mo alam kung kailan dadami ang subscribers mo, kung kailan magiging viral ang reels o videos mong ina-upload bago ka ma-monetize. Susme. At huwag naman nating pahirapan ang ating mga mahal sa buhay at mga kapamilya. Dahil kung tunay na mahal natin sila, hindi natin gugustuhin na mahirapan sila ng doble sa kaya nilang pagdaanan. Hindi sila mga Superman o Wonder Woman. Mga tao din sila na nahihirapan o nagsasawa. Hindi lang siguro makakapagreklamo kasi syempre natatakot sila, nahihiya, o naaawa sa taong may sakit o sa nakatatanda. Kung gumanda-ganda naman at swertihin ka na sa buhay, dapat na mag-level up din ang sickness at pension plans mo. Dahil kadalasan ay fix ang contribution sa trabaho natin, marapat lang na mag-ipon ka din para may available kang pera na madudukot mo kung may emergency at hindi ka na mangungutang pa. Ito ang tinatawag na emergency fund na magagamit mo kung bigla kang magkasakit o di kaya ay mawala ng trabaho. Kasi kung iaasa mo lang sa ibang kapamilya mo, ay magiging pabigat ka din sa kanila. At maghihirap din sila dahil sa'yo. Kung kaya mo mag-ipon ng 6 na buwan na halaga ng iyong sinusweldo, ay mas mabuti. Mas lalong maganda nga kung higit pa para may reserba kang pondo na higit pa sa inaasahan mo hanggang sa makabangon kang muli sa iyong pinagdadaanan.
Kaya kapag nagiging responsable tayo sa sarili nating buhay at natutulungan natin ang ating mga sarili sa paghahanda sa ating pagkakasakit at sa ating pagtanda, doon pa lang tayo maaaring makatulong sa iba. Turuan natin ang ating mga kapamilya na maging responsable sa sarili muna nila hanggang matuto silang maging team player sa pagtulong sa pamilya. Magplano na tayo habang bata pa tayo at malakas. Lahat tayo ay tatanda dahil limitado lamang ang oras natin sa mundo. May tanong nga pala ako. Sa iyong pagtanda, saan mo planong tumira? Sa paupahang bahay ba? Sa sariling bahay? O sa home for the aged o nursing home? At sino ang plano mong mag-alaga sa'yo? Kung may ipon at pension ka na at nakaplano na ito, ang kailangan mo na lang ay ang guardian o caretaker mo. Dito, habang malakas ka, maghahanap ka na ng mapapagkatiwalaan mo na mangangalaga sa iyong pagtanda. Maaari itong maging kapamilya, kaibigan, kasambahay, empleyado o institusyon, katulad sa home for the aged o nursing home. Abangan ninyo ang susunod na serye ng video na ito. Doon ay tatalakayin ko ang iba't ibang paraan upang paano tayo magpaparami ng pera para mapaghandaan ang ating pagkakasakit at pagtanda na hindi tayo maghihirap. Bilang paalala, imbitado ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at pakishare nyo na rin sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat sa inyong panonood.